Magandang araw sa iyo at salamat sa pagsama sa amin ulit. Nandito sa harapan natin yung mga materyales na galing sa'yo. Isang serye ng mga appendix, mga tanong mula sa aklat na Surrender, Leading Under God's Authority ni Chris R. Villasis. Ang plano natin ngayon, hindi lang basta i-summarize, kundi himayin talaga. Talagang bubuksan natin tong medyo radical na ideya ng pamumuno. Kasi yung pinakatema niya, no? Parang baliktad sa lahat ng natutunan natin. Alam mo yun, sa business school, sa mga leadership seminars. Ang sabi dito, yung tunay na kapangyarihan, yung totoong otoridad, hindi law galing sa paghawak ng mahigpit na kontrol. Galing daw sa pagbitaw nito. Okay, so, paano yun? Let's unpack this. Paano nangyayari na yung pagsuko, isang salita na parang talo yung dating, di ba? Paano yun nagiging susi sa tagumpay? Materyales na to. Kasi binuo siya para sagutin yung tanong mo. Mula sa umpisa hanggang dulo, yung mga tanong, yung mga exercises, lahat yan parang dahan-dahang ginigiba yung pyramid ng leadership na alam natin. Yung nasa tuktok yung leader na may kontrol sa lahat. Ang operating system ng aklat, yung tinatawag niyang paradox of surrender, ang argumento niya, para kang umangat, kailangan mo munang yumuko. Para magkaroon ng tunay na otoridad, kailangan mo raw munang isuko yung pagpupumilit mo. At yung paghamon na yan, grabe, ramdam agad. Sa unang tanong pa lang, mula sa introduction, tanong number 1, paano kung ang pinakamalaking hadlang sa susunod na antas ng iyong pamumuno ay hindi ang kakulangan ng kakayahan, kundi ang pag-ayaw mong isuko ang kontrol? Boom! Agad-agad, di ba? Parang sinasabi sa'yo, yung problema baka ikaw, hindi yung team mo, hindi yung circumstances, kundi yung sobrang higpit ng kapit mo sa manibela. Eksakto. At sinusundan niya agad yan ng tanong na, bakit nga ba tayo kumakapit ng mahigpit? Ayon sa aklat, yung pagnanais na kontrolin ng lahat, hindi yan sign ng kalakasan. Madalas daw, sintomas yan ng takot. Takot na magkamali, takot mapahiya, takot sa mga bagay na, hindi natin sigurado. Oh, at ito yung mas malalim, yung takot na baka kapag hindi tayo ang may hawak ng sagot, baka mawalan tayo ng halaga bilang leader. Pero teka, hindi ba't natural lang naman sa isang leader na gustuhing may kontrol? Kasi yun yung responsibilidad, di ba? Paano mo malalaman yung linya, yung pagkakaiba ng responsible leadership sa fear-based control? Magandang tanong yan, ang isasagot dyan ng materyales, nasa motibo, nasa bakit mo ginagawa. Ang tanong ay hindi, gusto mo bang maging maalos ang resulta? Kasi lahat namang tayo, yun ang gusto. Ang tanong ay, bakit kailangan na ikaw ang magkontrol ng proseso para maging maayos yung resulta? Diyan pumapasok yung isa pang tanong sa libro, tanong #7. Sabi doon, saan mo nararamdaman ang pinakamatinding pangangailangan na mapanatili ang kontrol at anong takot ang nagtutulak sa pangangailangang iyon? Pinapahanap sa iyo yung emosyonal na ugat. Oo, okay, gets. So kunwari, pag kailangan kong i-micromanage ang isang report, Isang desisyon, takot ka ba na baka mas magaling yung idea ng iba kaysa sa'yo? Doon yun. okay, sige, takot. Pero parang may isa pang mas malaking pader na sinasabi dito, no? Base sa Kabanata 1, tanong #6, sabi niya, kung ang pagsuko ang pintuan patungo sa otoridad, anong mga nakakalandadong pintuan ang nananatili sa iyong pamumuno dahil ang pagmamataas ang may hawak ng susi? Payo yon. Paano nagiging susi ang pride para ikulong ka? Akala ko ba? Ang ganda ng image na yan, di ba? Nakakakandadong pinto. Kasi ang pride, ayon sa aklat, siya yung direktang kalaban ng pagsuko. Siya yung boses sa isip mo na nagsasabing, alam ko na yan, mas mabilis kung ako na lang. Bakit ako hihingi ng tulong? Ako yung leader eh. Ang epekto niyan, parang nasa echo chamber ka. Ang naririnig mo lang, sarili mong boses. At yun na lang yung pinaniwalaan mong tama. So nakakandado ka, nakalock ka sa sarili mong perspektibo. At dahil dyan, hindi ka na nakikinig. Sa team mo, sa payo ng iba, o sa konteksto ng libro, sa gabay ng Diyos. Nakalak ka sa sarili mong galing.
Yun mismo. At para masira yung kandado na yan, may napaka-practical na tool sa Appendix 3, yung surrender audit. Ang layunin nito, parang flashlight, ilawan yung mga desisyon mong ginawa mula sa loob ng echo chamber. Simple lang yung proseso, pero medyo uncomfortable. Pipili ka ng isang desisyon mo recently, yung ginawa mo base lang sa sarili mong kutob. Tapos, tatanungin mo yung sarili mo, anong takot, anong pressure o anong ego ang nasa likod nun? Ginawa ko ba to para protektahan yung reputasyon ko, para mapatunayan na tama ako? Alam mo, habang pinapakinggan kita, parang may kumokonekta para sa akin. Yung surrender audit kung saan tinitingnan mo yung ego at takot mo, parang may mas malalim pa ritong hinuhukay yung libro, di ba? Kasi yung sunod na punto, hindi na lang tungkol sa ginagawa mo, tungkol na sa kung sino ka. Parang lumilipat tayo from behavior to identity. Eksakto, nahuli mo yung pinakapuso. Yun yung journey na dinedesign ng aklat. Ang unang part, pagsuko ng kontrol sa iyong kamay. Ang second part, na sentro ng Kabanatan 2, ay pagsuko ng kontrol sa iyong pagkakakilanlan. Ang argumento dito, simple pero ang lakas. Your identity as a leader dapat mauna sa authority mo. Kung sino ka, mas mahalaga kesa sa kung ano ang titulo mo. At dito dito papasok yung tanong na para sa akin, pinaka-brutal sa lahat ng materyales mo. Tanong #12. Kung aalisin ng Diyos ang iyong posisyon ngayon, mananatili bang buo ang iyong pagkakakilanlan bilang leader o babagsak ito? Grabe. Parang X-ray, di ba? Tinitingnan niya kung gaano karupok yung pundasyon mo. At para sa marami, siguro kasama na ako, yung tapat na sagot dyan, malamang babagsak. O kung hindi man, magkakaroon ng malaking bitak. Which raises the question, di ba? Saan nga ba natin sinasabit yung self-worth natin? Ayon sa aklat, maraming leader hindi nila namamalayan na yung identity nila nakakabit sa mga bagay na temporary. Sa ganda ng performance review, sa dami ng followers, sa laki ng team, sa papuri ng iba. Ang problema, lahat yan pwedeng mawala, bigla. Ang hamon ng libro, itayo mo ang identity mo sa isang bagay na hindi matitinag. Sa kasong ito, yung pagkatawag sa iyo ng Diyos. Teka, I think I see a stronger connection. Yung surrender audit kanina, di ba parang diagnostic tool yun? Kung palaging lumalabas sa audit mo na ego o takot magkamali ang dahilan, yun na ba yung sinyales na yung identity mo nakasandal pa rin sa pagiging laging tama o laging in control? Yun, you've hit the car connection. Yun mismo yun, ang ganda ng pagkakita mo doon. Yung surrender audit, pinapakita niya yung mga sintomas. Yung sobrang kontrol. At yung problema sa pagkakakilanlan, yun yung ugat ng sakit. Kapag yung self-worth mo nakasalalay sa pagiging perfecto, gagawin mo lahat para kontrolin ang bawat sitwasyon, para maiwasan ang mali. So para tulungan kang i-diagnose yung ugat, may exercise sa introduction, yung identity check-in. Paano yan gumagana? Chart, iniisip mo, sa 100% ng kumpiyansa mo bilang leader, ilang porsyento ang galing sa sarili mong galing? Ilan sa posisyon mo? Ilan sa papuri ng iba? At ilang porsyento ang galing sa tiwala mo sa Diyos? Ang layunin, hindi para magkaroon ng tamang sagot, kundi para maging tapat ka lang. Saan ba talaga nakasandal yung bigat ng pagkatao mo? Kasi kapag matibay yung pundasyon, kahit anong mangyari, kabiguan, kritisismo, pagbabago ng role, hindi ka basta-basta mayayanig. Buo ka pa rin. Okay. So, malinaw na sa akin, napag-usapan natin yung paradox of surrender. At napag-usapan natin yung bakit yung papel ng takot, pride at maling identity. Pero para sa iyo na nakikinig, sigurado ko yung pinakamalaking tanong ngayon ay yung paano. Maganda tong mga konsepto, pero sa gitna ng deadlines, ng pressure, ng mga totoong problema, paano mo ba to gagawin? Araw-araw. At dyan pumapasok yung ganda ng mga appendix. Sila yung tulay mula teorya papunta sa praktika. Puno yan ng mga actionable exercises para maging konkretong gawi yung mga ideya. Halimbawa, sa Appendix 3, may the Humility Lens Test. Isa siyang checklist, ginagamit mo para suriin yung mga desisyon na nagawa mo na. Teka, sa humility lens test na yan, parang
Parang ang dali lang sagutin para gumaan ang loob mo. Oo naman, nakinig ako. Oo, inisip ko sila. Paano mo sisiguraduhin na hindi mo lang niloloko yung sarili mo? That's a brilliant question. At ina-anticipate yan ng material. Ang punto ng lens test, hindi para makuha ng perfect score. Hindi ito exam. Ang tunay na layunin nito ay yung paglikha ng moment of pause. Yung power niya, wala sa pagsagot ng oo o hindi. Nasa simpleng pagtatanong. Hindi para husgahan yung nakaraang desisyon mo, kundi para sanayin yung utak mo na itanong yung mga to bago ka gumawa ng susunod na desisyon. It's about building muscle memory for humility. Sa paulit-ulit na paggamit, nagsisimula kang mag-isip gamit yung mga tanong na yun in real time. Gets. So, training tool siya, hindi grading sheet? Makes sense. Nakita ko rin sa Appendix 5, may isa pang tool na parang mas matindi pa, yung Obedience Tracker. Parang accountability journal. Higit pa sa accountability. Kung yung humility lens test ay para sa nakaraan, yung obedience tracker ay para sa ngayon at sa hinaharap. For 1 week, itatala mo yung mga pagkakataon na naramdaman mong may pinapagawa sa iyo ang Diyos, maliit man o malaki. Tapos mamarkahan mo yung naging tugon mo. Sinunod agad, ipinagpaliban o binaliwala. Parang nakakatakot makita yung resulta pagkatapos ng isang linggo, no? Maaring ganoon nga, pero ang goal hindi para bigyan ka ng guilt. Ang goal bigyan ka ng data. Pagkatapos ng isang linggo, meron kang actual data tungkol sa sarili mong tendencies. Hindi na feeling ko o parang malinaw mong makikita yung pattern. Sa anong sitwasyon ka ba nag-aalaman? Anong klaseng utos ang madalas mong ipagpaliban? Yung data na yun napakahalaga. Kasi hindi mo maaayos ang isang bagay na hindi mo sinusukat. At naiisip ko kung pagsasamahin mo yung mga tools, parang nagkakaroon ka ng isang sistema. 'Di ba? May weekly surrender review din sa Appendix 4. Ito na siguro yung time na titingnan mo yung data mo, yung insights mo. Yun naman, hindi sila hiwalay-hiwalay. Sila ay isang interconnected system for transformation. Yung humility lens, nagbibigay ng kamalayan. Yung obedience tracker, nagbibigay ng data. At yung weekly surrender review, nagbibigay ng chance para sa, pagtatasa at pagpaplano. Sa paulit-ulit na paggawa nito, nakakalikha ka ng bagong gawi. Hanggang sa yung pagsuko, hindi na siya isang mahirap na desisyon. Nagiging natural na reflex na lang. So, kung bubuin natin lahat, no, ang pinipinta nitong mga materyales ay isang larawan ng pamumuno na radikal na iba. Ito yung pag-alis sa modelong leader bilang arkitekto na kailangang idisenyo lahat. Papunta ito sa modelong leader bilang katiwala o steward ng trabaho, makinig ng mabuti, magtiwala sa proseso at sumunod. At mahalagang i-highlight na yung journey na to, hindi lang para sa'yo, hindi lang para sa kapakanan mo bilang leader. Isa sa mga pinakamalakas na konsepto sa dulo ng libro ay yung ripple effect, yung epekto mo sa lahat ng taong nasa paligid mo. May exercise sa Appendix 3, yung influence map. Parang mapa. Parang mind map yan. Parang gano nga. Ilista mo lahat ng taong direktang naiimpluwensyahan mo. Pamilya mo, team mo sa work, mga tao sa komunidad mo. Tapos, pagkatapos mong mailista yung mga pangalan, may isang tanong kang sasagutin para sa bawat isa. Paano sila hinuhubog ng aking pagsuko o ng aking pagkontrol? Grabe, napakalakas na tanong niyan. So hindi lang ito tungkol sa personal growth mo. Ito ay tungkol sa anong klaseng klima ang nililikha mo para sa mga tao sa paligid mo. Yung personal na pagsuko mo, o kakulangan nito, yun pala yung nagtatakda ng kultura. Tumpak, yung leader na laging kumokontrol, lumilikha ng kultura ng takot, ng pananahimik, kasi natatakot yung mga taong magkamali. Sa kabilang banda, yung leader na nagsusuko, lumilikha ng kultura ng tiwala, ng empowerment, kung saan malaya yung mga taong mag-ambag, sumudok at lumago. Ang paraan mo ng pamumuno, sinasadya mo man o hindi, yun yung nagiging hangin na nilalanghap ng lahat. Hindi sa legacy na iniiwan mo sa bawat taong nahahawakan ng buhay mo. At dyan na rin nagtatapos yung aklat sa isang huling mapanghamong tanong para sa iyo na pag-isipan. Hango ito sa pinakahuling tanong ng libro, Tanong #60.
Kapag binasa ang iyong legacy sa pamumuno, isisiwalat ba nito ang isang taong kinontrol ang kanyang daan sa buhay o isang taong isinuko ang kanyang daan patungo sa layunin?